pagkatapos nila mapalaki, mapakain, mapag-aral, tapos iiwanan ka na sa isang tabi. Ganun ba magulang? Lalo na ako, mahal ko ang aking mga anak. Ganyan talaga ang buhay ng mga nanay. Lahat ay sakripisyo sa mga anak. Tapos, iiwanan ka bandang huli. Lahat ng ginagawa mo sa mga anak mo, baliwala sa kanila. Buti nga kung ako balikan pa nila, kung ako wala nang hininga, magkakabalikan pa ng aking mga anak. Kaya totoo lang, nahirap talaga katayuan ng magulang, lalo siniiwan ang kanyang mga anak. Pagdating ng oras, kailangan ko sila, lalo na pag ako may nararamdaman, lalo na pag ikay nagkasakit, kailangan mo sila, wala kang matawagan mo. Kung yung kaaway, pinapagawa ng mabuti. Yung magulang mo pa, magulang mo yun eh. Ang isang tao, hindi lalaki kung walang nag-alagang magulang. Buti pa nga yung sisiw eh. Basta't napisa yung sisiw, yung manok, napisa yung itlog. Kahit wala nang magulang yon, mabubuhay yon. Yung isang sisiw, wag lang makakain ng daga o ng pusa. Pabayaan mo lang yung sisiw, kakalkal mag-isa. Mabubuhay yung sisiw. Nakita ko yan, nag-alaga na ako ng manok eh. Kahit wala siyang magbulang, kahit wala na yung inahin. Kasi napisaan siya sa ano lang eh, sa incubator eh. Wala siyang nanay. Pero nabubuhay ang isang sisiw. Pero tao, walang nanay, ay nako, hindi ka mabubuhay. Hindi ka mabubuhay. Wala kang tatay na mag-aaruga o kaya kahit tiyuhin o tiyahin o kung sino man na umampun sa'yo. Hindi ka mabubuhay. Bagong panganak na bata, hindi mabubuhay yan ng walang magpapalaki. Walang magpapadede, walang pag-aalaga. Hindi mabubuhay ang tao. Kaya pag tayo buhay, nakita mo, palagay mo, nanay mo, tatay mo, masama para sa'yo. Hindi mo mahal. Dapat mahalin mo. Tumanaw ka ng utang na loob. Kahit sabihin mo pang masama sila, lumaki ka lang. Kahit nakatapos ka lang ng elementary sa pagtuturo, pagsisikap ng tatay mo, utang na loob mo na yon.